So ano pa po yung mga hirap na hinaharap po ninyo bilang isang guro? Unang-una po, yung mga learning materials po, medyo kulang po this school year kasi meron po kaming bagong curriculum, K-10 enhanced program, na kung saan po hindi pa po masyadong lumalabas yung mga learning materials namin. Correct. Alam mo, maraming eskwelahan na ganyan yung learning materials as in wala. Nagpunta ako ng Sorsogon. Mapapanood nyo to dun sa content ko, yung Gandara the Best Explorer. Umabot ako ng Sorsogon, tapos meron akong pinuntahang isang eskwelahan doon, public school. Wala silang libro. Wala silang learning materials. Yung mga libro nila, punit-punit, lumang-luma. Kunyari, page 1, ang susunod, page 11 na. So, ang hiling nila sa akin, tulungan ko lang silang magkaroon ng reading materials kasi wala silang matino, disente at sapat na reading materials dun sa public school sa Sorsogon. Kaya nag-donate ako dun ng reading materials at pinagawa ko yung eskwelahan dahil yung eskwelahan talaga manlulubo ka sa itsura. Yeah. Tapos tinanong ko, sabi ko, hindi nyo ho ba ito itinatawag sa tamang opisina kung kanino dapat kung sinong dapat baka sa gobyerno, anong sangay ng pamahalaan, hindi niyo ho ba ito idinudulog? Sabi nung kausap ko, dinilog ko na po yan, teacher pa lang ako, hanggang naging principal na ako, hanggang sa nag-retire na po ako, hindi po umabot sa amin yung hinihiling namin. Ayun, kaya sa Sorsogon, kaya nasad ako talaga, kaya sabi ko, sige, bukod dun saan, wala rin silang wifi, so tinulungan namin yung eskwelahan doon. Kaya pag pumunta kayo ng public school, nakakaawa. Ang gagaling pa man din ng mga estudyante at teachers sa public school, ha? Ganon din naman sa private. Pero syempre may bias ako kasi public school girl ako, eh. Yes. Diba? Kaya diba, kahit gano'n ang hirap kasi wala kang ginagamit ng mga materyales. Tapos kailangan mong mag-provide ng sarili mong printer, sarili mong mga materials kasi kailangan po talaga ng estudyante. Gagastusin mo yon yes sa pagtuturo.